katotohanan ng Panginoon. Ang ating pong verse ay magmumula sa Romans chapter 12 verse 2. Kaya, ganda po natin ang ating mga sarili sa pagkinig ng salita ng Diyos. Ating pong namin ang mga mensahe mula sa Panginoon na ipapahagi sa atin ng ating pastor, Pastor Ezekiel. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Praise. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Medyo napagod yata sa pag-awit, no? Praise God. Amen. So, ang topic nga po natin sa araw na ito, gaya po ng nabanggit, ay pinamagatang pagbabago ng ating pag-iisip ayon sa katotohanan ng Panginoon. Ayan. So, ang pagbabago po ng ating pag-iisip ay isang mahalagang parte ng ating pagiging Kristiyano. Naniniwala ba tayo na? Kasi napakahalaga nito bilang isang paraan din naman upang makita ang spiritual na paglago natin sa ating mga buhay, lalo na kapag talagang tinanggap na natin ang Panginoon sa ating mga buhay. At sa New Testament, mga kapatid, ay tinutukoy dito ni Apostle Paul sa Romans chapter 12 verse 2 ang halaga ng pagbabago ng ating isipan. Kaya kung sama-sama natin itong babasahin, kung may Bible po tayo, ay sunod po tayo dito or dito po sa ating screen. Ito po ang sinasabi, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ayan. Salamat sa pagkabasa ng ating key verse. Iwan po natin ang ating mga ulo at ipigit natin ang ating mga mata. Hindi lamang po natin sa dali ang knowledge and wisdom na ibibigay ng Panginoon sa atin. Ama na mapangibigyan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito na ibigay niyo po sa amin upang kami po ay magsama-sama na makapakinig at magbulay-bulay ng iyong salita na nasusulat Panginoon sa Biblia. Nawa Panginoon ay makatulong ito upang magkaroon kami ng determinasyon at kakayahan upang magkaroon Panginoon ng pagbabago ng isipan na nakaayon Panginoon sa iyong katotohanan at sa iyong salita. Patuloy po kami gabayan all throughout sa aming simba ngayong araw na ito hanggang sa matapos ito Panginoon. Tuluyan mo po kaming tulungan at samahan sa iyong presensya, Panginoon. Bigyan mo rin po kami ng knowledge and wisdom upang may-apply po ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat, Panginoon, hanggang sa samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ayan. So, muli, pag sinabi natin pagbabago ng ating pag-iisip, madali ba ito? Madali bang magbago ang ating isipan? Yes or no? Sino nagsabing yes? Sino nagsabing no? Wala. Ayan. So, nasa gitna lang tayo. Nasa gitna. Minsan madali, minsan mahirap. But in this case, mga kapatid, ang pagbabago po ng isipan mula sa makamundong pag-iisip papunta o patungo sa pag-iisip ayon sa katotohanan ng Panginoon ay nakakasigurado akong masasabi ko sa inyo na hindi madali. Ayan. Dahil ito ay nangangailangan ng pagsisikap at pananampalataya sa pangako ng Panginoon sa atin. At lalo't higit, ang ating pag-iisip ay madalas na nai-influensyahan ito ng mga bagay sa mundo at lalo na yung mga bagay na ating kinalakihan. Ibig sabihin, simula pa nung bata tayo hanggang sa ngayon, yung mga bagay na mindset natin starting nung tayo bata hanggang ngayon ay naisasabuhay pa rin natin. At ibig sabihin nun, hindi ito
basta-basta maaalis sa ating mga buhay, lalo na sa ating pang-araw-araw. Kasi ito yung mga bagay na bumuo upang tayo ay maging tayo. Ibig sabihin yung personalities natin, yung mga nakagawian natin, ito yung mga bagay na hindi madaling alisin sa atin dahil mga pinagdaanan natin ito eh. Ito yung naghubog sa atin upang tayo ay maging tayo. So again, tatanungin ko kayo, madali ba o mahirap tanggalin o palitan ang pag-iisip ng tao? Meron na ba? Yes or no? Sino nagsabing no? Ayan. Ayan. Mahirap din magtaas ng kamay. Ayan. So mahirap, hindi madali na baguhin ang ating pag-iisip mula sa mga mundong bagay patungo sa pag-iisip ayon sa katotohanan ng Panginoon. Ngunit, sa pamamagitan ng pag-align natin ng ating mga kaisipan sa katotohanan ng Panginoon, ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon. Nagkakaroon tayo ng opportunity na makita ang mundo ayon sa perspective ng Panginoon. Kasi tayo, lalo na, ay ninanais natin na tayo ay maging ayon din naman sa kalooban ng Panginoon. Amen? Diba? Habang tayo ay nagpo-proseso sa ganitong bagay, unti-unti rin naman tayo na nagkakaroon ng bagong kaisipan. At ito ay nagmumula sa Panginoon dahil ang buhay natin dito sa mundo, bawat araw na gumigising tayo, tumitila tayo ng mata, ito ay binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga tinawag ito na present. Ayan, galing sa Panginoon. Kaya unang bagay mga kapatid na ating kailangan bigyang diin ay upang ang tao o tayo magkaroon ng pag-iisip ayon sa katotohanan ng Panginoon, kailangan ang katotohanan ng Panginoon ang siyang maging batayan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano ba pag sinabing batayan? Ayan, batayan. Ano bang batayan? Sobrang lalim naman ng Tagalog na yan. Batayan. Sukatan. Ayan. Thank you. So, sukatan o sa English ay reference. No? Doon tayo dapat naka-refer. Yun dapat yung maging parang instruction natin sa mga bagay na ating ginagawa. At hindi lingid sa ating kaalaman na ang Panginoon ang pinakamabuting guro. Amen? Yan. Ang Panginoon ang pinakamabuting guro. At sa pamamagitan ng kanyang salita, ay natututo tayo ng katotohanan na nagpapalaya sa atin mula sa mga maling pananaw. Ayan. So, kung makikilala natin ang katotohanan, ito naman ang magpapalaya sa atin. John chapter 8 verse 32. Sinabi diyan, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Magpapalaya saan? Sa kasalanan at sa iba pang mga maling pananaw. Kaya naisin natin na makilala ang katotohanan at gamitin natin na maging batayan ang katotohanan na ito. Amen? Ayan. So, napaka-importante yan, mga kapatid. At dahil dito, ang mga salitang katotohanan ng Panginoon, ang siya rin namang nagiging liwanag natin habang tayo ay naglalakbay dito sa mundong ito. Ayan. Awit 119 verse 105. Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ayan. So, bawat hakbang natin dapat ay nakabatay sa katotohanan ng Panginoon. Ibig sabihin, bawat hakbang natin, naisin natin na humakbang tayo sa liwanag. No, hindi tayo hakbang dapat sa kadiliman. O kung madilim man, naisin natin na ang presensya ng Panginoon ay nariyan upang maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Kaya mahalaga mga kapatid na maging batayan natin ang salita ng Panginoon. At saan natin makikita ang salita ng Panginoon? Dito po, sa Bible. Ayan. Ginamit ng Panginoon ng mga tao noong unang panahon hanggang sa panahon ni Jesus, hanggang after that, ay nailimbag ang mga salita. No, ginamit ng Panginoon ang mga tao na ito
upang maging paraan sa panahon natin na maalala natin. Ito ay historical book. No? Historical book ito. From the beginning. At makikita din naman natin ang mga nangyari dito sa world history. Kaya napatunayan mga kapatid na totoo ang mga nasusulat dito. And it is safe to say na ito ay mga instruction na iniwan sa atin upang ating sundin. Ayan. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So napakalinaw dyan, mga kapatid, na ang Bible ay nagbibigay ng mga prinsipyo at mga aral na nagiging gabay sa atin sa pagbuo ng tama at makabuluhang pag-iisip. So, ang pagbabasa natin at pagninilay-nilay ng mga salita ay nakakatulong sa atin upang tayo ay matuto sa mga ganitong bagay. So, napaka-importante na ating pagnilay-nilayan ang mga salita ng Panginoon. Mahalaga ba yan, mga kapatid? Amen. So, kung mahalaga yan, dapat ito ay maging kasing halaga ng ating paghinga sa araw-araw. No? Kapag ba tayo ay humihinga, iniisip ba natin na tayo mag-i-inhale? Exhale. Exhale. Iniisip ba natin yan? No, hindi, di ba? So, dapat yung pag-inhale, exhale natin ay ang pagbasa natin sa Bible o sa kanyang mga salita ay maging kagaya rin naman ng pag-inhale, exhale natin. No, hindi na natin iniisip na, no? Kumbaga, maging parte na dapat ito ng ating buhay sa pang-araw-araw. At lalo na tuwing linggo. No? Dahil ito ay inilaan natin sa Panginoon, no? Bilang kanyang araw. Ayan. So, napaka-importante na maalaman natin ang mga bagay na ito. Dahil kapag alam natin ang salita ng Panginoon, babalik at babalik tayo doon. Lalo na kapag may mga desisyon tayo sa ating mga buhay, sa pang-araw-araw na buhay. Maliit man ito o malaki. Ayan. So, napaka-importante na ating itong pag-aralan araw at gabi. Ayan. So, pangalawang bagay, mga kapatid, na ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang pagkilala sa mga pagkakamali sa pag-iisip. Gaya nga ng sinabi kanina sa 2 Timothy, ito nga ay nakakatulong sa atin sa makakapagpakinabang sa atin sa pagtuturo, pagsansala, sa pagsaway, at sa ikatututo na nasa katuwiran. Ibig sabihin, nakikilala natin kung ano yung mga tama at mali. Ibig sabihin, tama sa mundo, ngunit mali sa Panginoon. Mali sa mundo, ngunit tama sa Panginoon. Ayan. So, mahalaga na ating malaman yan. Dahil minsan, ang mga kaisipan natin ay hindi naaayon sa katotohanan ng Panginoon. Muli, minsan yung mga kaisipan natin ay hindi naaayon sa katotohanan ng Panginoon. Ano ibig sabihin yan? Meron tayong mga ideya na tinatanggap mula sa mundo o sa society na ating ginagalawan, sa kultura, let's say ng Pilipinas, na maaaring iniisip natin na tama sa ngayon, ngunit pag naglaon hanggang sa lumalim tayo sa salita ng Panginoon o sa presensya ng Panginoon o sa katotohanan ng Panginoon, ay nagkakaroon tayo ng pag-iisip na, ay, mali pala ang ginagawa natin na ito. Lalo na sa kultura natin.
Dahil tayo ay maraming kultura, no? Halo-halo dahil marami ang sumakop sa bansang Pilipinas. So marami rin ideology o mga bagay na nai-apply sa ating mga pang-araw-araw na buhay, ngunit malalaman natin na ito pala ay mali. Ayan. Maraming ganito mga kapatid, ngunit hindi na natin isa-isahin dahil mauubusan tayo ng oras. No? So, gaya rin ang sinabi dito sa 1 John chapter 1 verse 8 to 9. Ito ay pagkakaroon ng kaisipan na ikaw ay walang kasalanan. Ayan. Verse 8, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya, na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ayan. So kung ikaw ay mayroong kaisipan na mapagmataas, ibig sabihin, ikaw ay nagmamalaki na ikaw ay mabuti. Gumagawa ka ng mabuti. Tumutulong ka sa lahat ng mga tao. Ngunit yung purpose mo within ay upang makilala ka ng mga tao at ikaw ay sumikat. Mali, di ba? So, maaaring tama siya sa mata ng ibang tao, ngunit sa mata ng Panginoon ay mali ang ganitong gawain. Ayan. So, napaka-importante na mayroon tayong tamang kaisipan na naaayon sa kalooban at katotohanan ng Panginoon. Ayan. At sa pagpapakumbaba, mga kapatid, ay kailangan natin aminin na tayo ay nagkamali. At yung isipan natin ay hayaan natin na baguhin yan ng Panginoon. Kasi magbabago lamang yan kapag ikaw ay willing mismo na magbago. No? Hindi ito magbabago dahil gusto mo lang din. No? Ito ay dapat ninanais mo sa iyong araw-araw na buhay at ninanais mo dapat ayon sa kalooban ng Panginoon. So mapaguhin tayo ng Panginoon. Gaya din naman ng pagnanais ni David nang sinulat niya itong awit 139 verse 23 to 24. Sabi niya dito, napakaganda dito na mayroon tayong ganitong mindset, no? Kung ganito tayo, ay matutuwa ang Panginoon. Verse 23, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. So, napakaganda na palagi mong ninanais na siyasatin ka ng Panginoon dahil sa pamamagitan nito ay magkakaroon ka naman ng pagbabago. Lalo na kapag ikaw din naman talaga ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang ikaw ay magbago. Maaaring sa pamamagitan ng iyong mga sa pang-araw-araw na buhay, nagkakaroon ka ng mga pagsubok, nagkakaroon ka ng mga bagay na ibig sabihin, lahat naman tayo ay may problema. Amen? Amen. Diba? Itong mga pagkakataon na ito ay nakakatulong upang tayo ay mas lumago sa katotohanan ng Panginoon. Kaya kung may blessing, pasalamatan natin siya. Kung may problema, mas pasalamatan natin ang Panginoon. Pwede ba yun? Amen. Amen. Ayan. So, napaka-importante niyan, mga kapatid. Ayan. So, unang bagay nga ay katotohanan ng Diyos bilang batayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, dahil ito na ang nagiging batayan natin, nakikita natin yung mga pagkakamali sa ating pag-iisip o sa ating mindset. At dahil dito, palagi natin dapat naisip na nasa kalooban tayo ng Panginoon. At kung ikaw naman ay sa tingin mo wala ka sa kalooban ng Panginoon, ikaw ay magbalik loob sa Panginoon.
Dahil sa bawat araw mga kapatid ay hinihimok tayo o tinatawag tayo ng Panginoon na magbalik sa Kanya at magtiwala sa Kanyang mga plano. Last week, ang topic natin ay patungkol sa plano ng Panginoon. Sino bang may ayaw na makamtan o makamit ang mga plano ng Panginoon para sa ating mga buhay? Meron ba? Meron bang may ayaw? Diba lahat naman tayo gusto? At sa pamamagitan ng mga plano natin na ito, sa plano ng Panginoon, ay mararanasan natin ang maging kasama siya sa mga bagay na tinatahak natin. At itong mga pag-iisip natin ay dapat nakaugnay sa Panginoon sa lahat ng oras. Ayan. Sabi nga sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisain ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Yan. So, napaka-importante mga kapatid na mayroon din tayong personal relationship sa Panginoon. Ano ba pag sinabing personal relationship? Ang relationship muna. Kapag ikaw ay in a relationship, ano bang mahalaga? No, kapag meron tayong mga asawa, meron tayong mga girlfriend, boyfriend, ano mahalaga? Meron dapat muntik na, no? Communication. Ayan. Di ba importante na may communication? Importante ba? Parang hindi kayo agree. Importante ba na may communication? Amen, di ba? Kasi kung walang communication, hindi kayo magkakaintindihan. Hindi naman ibig sabihin na verbal lang palagi yung communication, no? Kasama rin dito yung mga actions. Kasi nga sabi, action speaks louder than the words, no? So, kung ganitong ang ibig sabihin ng relationship sa ating mga tao, dapat mas mahalaga pa itong communication natin o relationship natin sa Panginoon dahil yung personal relationship natin ay nariyan kahit may tao sa paligid natin o walang tao sa paligid natin. Kasi personal thing, no? Atin to eh. Connection natin to sa Panginoon. Communication natin sa Panginoon is through prayer, through devotion, through reading of the Bible. No? So, napakahalaga na tayo ay makipag-usap sa Panginoon. No? Lalo na ang panalangin. Dahil ang panalangin at patuloy na pagkikipag-ugnayan sa Panginoon ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon upang manatili o mapanatili ang tamang kaisipan ayon sa katotohanan ng Panginoon. Amen? Ayan. So, sabi nga sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayon ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ganun din ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmabalasakit niya. So, constant communication dapat ang mahalaga upang tayo ay dumaing sa Panginoon. No? At magkaroon din naman ng guidance na nagmumula sa Kanya. Pwede ba yun? Amen. So, again, personal relationship sa Panginoon ay napakahalaga. Dahil hindi lamang ito sa panlabas, kundi sa panloob din naman natin, mga kapatid. Ayan. At kung tayo naman ay nagbabalik loob na sa Panginoon at ninanais natin na palagi tayo ay nasa kalooban niya, nagkakaroon nito ng epekto ng pagbabago sa isipan, lalo na sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 17 to 18,
gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Ayan. Kung hindi ito malinaw sa atin, isipin na lamang natin ang puno ng niyog at ang puno ng saging. Hindi pwedeng magbunga ng saging ang puno ng niyog. Pwede ba yan? Hindi. Di ba? Hindi rin naman pwedeng magbunga ng niyog ang puno ng saging. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakaangkla o ikaw ay nasa puno ng mabuti o ikaw ay lumalakad sa katotohanan ng Panginoon, ibig sabihin ang epekto nito ay kabutihan din naman. Ibig sabihin nagbubunga ito ng mga mabubuting bagay. At kapag ikaw ay nasa masama o nasa mundo, ito naman ay magbubunga ng mga pangmabutong bagay din naman. Ayan. So, bakit? Dahil sinasabi mga kapatid, sa Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So itong mga bagay na ating ginagawang kabutihan ay hindi dahil tayo ay mabuti, no? Mismo. Dahil nagnanais tayo na tayo ay maging mabuti. Pagkos ito ay epekto ng ating pananampalataya at pagsunod sa katotohanan ng Panginoon. Ito ay nagiging resulta sa ating pagsunod sa Panginoon. Ayan. So, hindi ka dapat nagmamalaki dahil ako ay nakagawa ng maraming kabutihan, dapat sa akin yung credit, no? Dapat naisin natin na lahat ng mga bagay na ginagawa natin ay glorifying para sa Panginoon. Dahil ito ay resulta ng ating pagsunod sa Kanyang katotohanan. Ibig sabihin, nakalaan tayo sa mga bagay na makalangit, hindi sa mga bagay na makamundo. Colossians chapter 3, verse 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. So napaka-importante na ikaw ay maging humble sa mga bagay na ito, and at the same time, naisin mo palagi na ikaw ay nasa puno ng mabuti at hindi sa puno ng masama. Ayan. So, malinaw ba mga kapatid ang ating napag-usapan sa araw na ito? Sana ay may apply natin dito, no? Na ang pagbabago ng isipan ay isang patuloy na proseso. Hindi ito matutulog kang ay mamayang gabi, pagising mo sa umaga, ay andyan na agad yung resulta. Maaari, ngunit most of the time, ay patuloy ito na nangyayari sa ating mga buhay. Nagkakaroon tayo ng spiritual growth. No? Kapag sinabi natin spiritual growth, para itong isang buto na unti-unting lumalago hanggang sa isang maging malaking puno. No? Hindi ito overnight. At dahil ito ay nangangailangan nga ng dedikasyon at pagpapaubaya sa Panginoon. Napakahirap din yan mga kapatid. Lalo na kung ikaw ay sanay na umasa sa iyong sarili. Mahirap ipaubaya sa Panginoon ang mga bagay na ginagawa mo. Again, kapag ikaw ay sanay na umasa sa iyong sarili. Kaya, it takes time, it takes practice and dedication. Na sa bawat hakbang na ginagawa natin, upang umayon sa kalooban at sa katotohanan ng Panginoon. At
lagi natin tandaan na mahal tayo ng Panginoon. Ayan? Na? Sabihin mo yan sa iyong sarili. Mahal ako ng Panginoon. Pwede ba sa iyong katabi? Mahal ka ng Panginoon. Amen. Praise God. Dahil mahal tayo ng Panginoon, dapat mahal din naman natin ang isa't isa. Amen? No? Kaya, isang paalala lamang ang at iiwan ko sa inyo bago natin tapusin ito mga kapatid. No? Gaya ng nakasanayan natin bilang mga tao, ay meron ba tayong panahon na parang tingin natin ay hindi mo kayang humarap sa Panginoon dahil pakiramdam mo ay makasalanan ka. No? Nagaya nung kay Adan at kay Eva, nung panahon na nung time na kinain nila yung prutas ng masama at mabuti. No? Anong ginawa nila pagdating ng Panginoon? Sila ay nahiya, nagtago. No? Kasi, ibig sabihin, instinct pala natin ito bilang tao. No, na magtago tayo sa Panginoon kapag pakiramdam natin na tayo ay makasalanan, tayo ay hindi karapat-dapat humarap sa Kanya. No? Ngunit tandaan natin mga kapatid, hindi mo kailangang hindi mo kailangang ayusin muna yung buhay mo bago ka humarap sa Panginoon. O bago ka lumakad kasama ng Panginoon. It's the other way around. Dapat ikaw ay lumakad muna kasama ng Panginoon at in this process, nagkakaroon ng magandang resulta yung paglakad natin kasama ang Panginoon. Nagkakaroon ng pagbabago. Nagkakaroon ng pagbabago sa ating isipan. No? Na tayo ay habang makasalanan pa, ay minahal tayo ng Panginoon. Tayo habang makasalanan pa, niligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Sana po tandaan natin yan palagi upang kayanin natin ang palaging humarap sa Kanya kahit tayo ay pakiramdam natin hindi tayo karapat. Magandang umaga sa Panginoon.